Mula sa malagim na alaala ng Bataan Death March hanggang sa patuloy na pagsusumikap ng mga Pilipino sa kasalukuyan, tunghayan natin ang kwento ng katapangan na hindi kumukupas sa paglipas ng mga dekada. May umaarangkadang balita si Angela Babad. December 8, 1941, nang bombahin ng mga Hapon ang Pilipinas. Ang hudyat ng pagsisimula ng ikalawang pandaigdigang gyera sa Pasipiko. Isa sa mga magigiting na sundalong lumaban para sa bansa ay si Miguel Aguila, isang yumaong veterano mula sa Batangas. Sa isang pagtatala noong 2014, kanyang ibinahagi ang pait na kanyang dinanas. Yung bago noong December 8, 1941, nagbombang Hapon. Napalaban na kami roon. Bago nung sa kaikpitan ng labanan ni kulang na kulang kami sa pagkain. Nako, doon na ang dinanas namin. Sa lupa kami natulog. Ay, kulang sa kaya, wala namang gamot. Kaya na marami ang namatay. Ngayon. Yung undit March April 9, bago namin nalakad yung Kapas Tarlac yun. tatlong probinsya, Bataan, Pampanga, Tarlac. Na may 5 araw namin nilakad yun. Mula sa 16 na sundalong galing sa kanyang pook sa Batangas, 9 na lamang silang nakabalik ng buhay matapos ang malagim na Bataan Death March. 84 na taon na ang nakalipas, ang Bataan na dati saksi sa mapait na alaala, ngayon ay simbolo na ng pagbangon at pagkakaibigan. Malaki na yung tinalon ng ekonomiya ng Bataan. Masasabi kong maunlad na ngayon. Bati-bati na lahat. Sa totoo lang, tinutulungan tayo ng bansang Japan sa ating mga economic developments. Kung meron tayong lesson na dapat matutunan dun sa gera na yan, is masama ang gera. Ngunit sa kasalukuyan, hindi na bala at bomba ang kalaban ng mga Pilipino, kundi ang paghihirap sa gitna ng nagmamahalang bilihin. At para sa mga modern day warriors, diskarte at sipag ang tanging sandata. Magtipid. Tipid ka? Lalo na mataas ang gasolina. Bukod sa magdasal, kumilos lang tayo palagi. Sa mga kapwa rider, laban lang. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.